sa kanilang mga hinarap as they face not just the giants dun sa lupang pangako, but also their attitudes para magtagumpay o matalo dun sa kanilang kakaharapin. And I know some of you are very familiar with this story. This is not a new story. Hindi po ito bago. Lagi po itong napapakinggan ninyo, natin. Kasama pala ako doon. Lagi po natin napapakinggan itong message na to. Lagi po itong napapakinggan sa ating mga pastors, sa ating mga devotions, because this is not a new message. This is not a new story. Pero, this is a great story of how a winning attitude is important in claiming the promises of God. Let us see kung paano nga ba nagtagumpay si Joshua and Caleb. At buksan po natin ang ating mga Biblia sa chapters Numbers 13 and 14. At yan, dyan po tayo iikot. Alam niyo, may pangako po ang Diyos sa mga Israelita. Ano nga ba yung promised land? It is a territory. It is a territory. It is a land promised all the way back in Genesis to Abraham. It is a land of Canaan. It was reserved by God for His people and for the nation. Inihanda po ito ng Diyos para po sa Israel. With the story of Joshua and the Israelites, sa wakas, they finally finish yung 40 years of wandering dun sa desert. Kaya nga sabi ni Pastor Renen last week, di ba, are you in the wilderness? Ikaw ba ay wanderer? And this time, they come to the promised land. Ito na yung mga Israelites. Matatanggap na nila yung pangako ng Diyos. Pero ang problema, they find another group of people na nakatira doon sa promised land. Kailangan nilang kunin yung nararapat para sa kanila. Teka, sa isip natin, binigay ng Diyos ito para sa Israelites, pero bakit kailangan nilang kunin? Bakit kailangan nilang paglabanan? Ba't naman nagbigay ang Diyos ng isang lupa na meron palang umuukupa? And you know, this is a test of faith. And it is also a test of character para po sa mga Israelites. Do they have a winner's heart or do they have a loser's heart? It is a test of attitude. It is a test of character. Itong promised land, isa pong territory where it flows with milk and honey. Milk represents fertility. Ibig sabihin, yung mga livestock na naandun, yung mga baka, kalabaw, lahat ng livestock na naandun is a healthy livestock that they can provide milk. Hindi lang basta milk, kasi sabi sa Bible, it flows with milk. Ibig sabihin, yung mga livestock, yung mga alagang hayop na nandun is malulusog. Magaganda. Ang matataba. At alam niyo po, yung lugar na yon maganda dahil po malusog yung mga livestock na yon, dahil po maganda yung lupa, maganda yung kinakain, maganda yung tubig. And also, honey indicates that bees were very numerous in that land. Diba? Sa ecosystem. Meaning, the warm climate and the abundance of flowers continuously na gumagawa. Sa panahon na yon, marami pong pinagagamitan ng honey. It is very, very important sa panahon na yon ang honey. For food, for medicine, and honey also uses as a honored gift. Binibigay sa mga harip. Kaya sabi, it flows with milk and honey. Sa madaling sabi, milk and honey represents abundance. Mayaman ang territory na to. At yun, yung promise ng Lord. There would be a plenty for all of them. So alam nyo, hindi lamang po ito metaphor or hindi lamang po ito literal meaning. It is also imply as that Israel would be no longer experience a time of bitterness. Hindi na nila ma-experience yung barrenness and slavery, but of abundance and victory. Sinabi ng Diyos kay Moses, magpadala ka ng 12 leaders to explore the land. Sabi sa ibang translation, to investigate this land. Send out men to the land of Canaan. Send 1 leaders from each of the 12 ancestral tribes. Ang gusto ng Diyos is makita po nila first hand
So nag-instruct siya kay Moses na itong 12 spies, this 12 investigator, papuntahin mo dun sa lugar na yon to check it out. Yun ang instruction ni Moses, ng Lord. And see what the land is like, and find out whether the people living there are strong or weak, few or many. Is the soil fertile or poor? Are there many trees? Do your best to bring back samples of the crops you see. Ay, nagpadala po nagpadala ang Diyos ng spies, hindi dahil hindi alam ng Diyos kung ano ang meron dun sa promised land. Alam ng Diyos kung ano po yung meron dun sa promised land. But again, this is a test of character. This is a test of attitude doon sa makakaharap nila. In-explore po nila yung lugar, but after how many days, bumalik po sila with a report. With a report. So una, merong magandang report. Maganda yung balita. Ito yung mga naunang magagandang report. Or unang, wag na nga. The first thing that they need to do is to show the fruit of God's promises. That's a good first step. And indeed, napatunayan po nila na yung crops, yung mga livestock, it is abundant as a proof. Nagdala nga po sila ng single branch. Sakto. Season for harvest nung panahon po na yon. We entered the land, sabi sa Numbers 13:27, we entered the land you sent us to explore, and it is indeed a bountiful country. It is a land flowing with milk and honey. Indeed, yung report nung una was indeed a rich land. The good report, ito po ang problema, the good report framed by negative reports. Kung merong magandang report, meron naman silang bad reports na nakita. Even maganda yung lugar na yon, but there were giants. Merong mga higante sa lugar na yon. So nakita natin, it is a test for them. Do they have a winner's heart? Or do they have a loser or defeating attitude sa buhay po nila? Sabi doon, but the people living there are powerful. We even saw giants there. Ang lalaki ng mga nakatira doon. Lalamunin lang tayo dun. Napakalakas. The great problem ng mga Israelites sa panahon na yon, hindi naman po yung giants na nandun Kasi marami na po silang kinaharap. May mga pagsubok, may mga test po sila dun sa journey nila sa wilderness. Pero lahat po yun, pinagtagumpay sila ng Diyos. Kaya ilang hakbangin na lang, ilang hakbang na lang, abot kamay na nila. Pero ang nakita po ng mga Israelites ay yung mga higante. Teka lang po, may sumisenya sa likod Sound check. Yan. Ito. Ayan, check. Ayan. Okay na po ba? Ayan. Para medyo okay na kasi hindi na ako sumisigaw. Ayan. The great problem of the Israelites sa panahon na yon, hindi po yung mga giants, but their attitude. Ilang hakbangin na lang, abot kamay na nila, pero ang nakita po nila ay yung mga higante. It is a character and attitude. Sadly, ganun po ang problema ng mga Israelites. Ilang hakbangin na lang, kaya nga 40 years silang nagiging nang paikot-ikot because of their attitude and character. Ilang hakbang na lang, makukuha na nila, pero they have choices. Sa buhay natin, ilang hakbang na lang, magtatagumpay na tayo. Pero ang nakita natin is yung hirap. Alam po natin, itong mga Israelites ay merong mga attitude and character problems. At again, noon pa man po, yun na po yung problema ng mga Israelites. At alam niyo po, out of 12 na nag-spy or nag-investigate sa lugar na yun, 10 po ang nagkaroon ng defeating attitude. 10 po ang naging loser. At ang problema, ito pong 10 ito, dahil po dun sa kanilang attitude na nakita, hindi po sila nakatuon dun sa promise ng Diyos, pero doon po sa nakita nila. They shared their conclusion with all of the Israelites, no? Oh, yung mga giants, masyadong madami para sa kanila. Hindi nila to kakayanin, hindi natin to kakayanin. Doon sa 10 lang naman sila, pero inimpluwensyahan nila yung mga Israel o yung buong Israel dahil po doon sa nakita nila. Sa 10 bad reports ng mga taong yon, naapektuhan po ang buong
Israelita. At nagkaroon po sila ng giant panic. Kaya mahalaga po na kung paano po natin pinipili na magtagumpay, it can affect people. It can affect others sa kung ano po yung ating mga binabalita, sa kung ano po yung ating mga sinasabi. And at this point, nalimutan na po nila that they have the biggest and powerful God. Bad report creates defeating attitude. And today, what we can learn in this story, ano nga bang pwede nating maunawaan? Una, let's identify ano po yung mga attitude. Ano po yung character na dadalhin tayo sa pagkatalo. Uy, naku, ito yung mga attitudes na hindi ako magtatagumpay. Ito yung mga hindrances. Ito yung mga sagabal o yung mga distraction para ma-experience o para hindi ko ma-experience yung victorious life. Pag meron po tayong gantong attitude, malabo po na tayo po ay magtagumpay. Unang-una pong defeating attitude or meron pong heart attitude na meron ang isang tao ay madalas pong matatalo. Una po, kapag po sila ay merong doubt, pag-aalinlangan, meron silang doubt. How many of us minsan may mga ganito po tayong problema? Lord, totoo ba yung promises mo? Lord, mangyayari ba yung mga pinangako mo? At kapag inalaw po natin yung puso natin na mag-alinlangan, matatalo po tayo. We cannot be victorious. Hindi po tayo magtatagumpay if we have this kind of attitude. Yan po yung naging problema ng 10 spies. Nagkaroon po sila ng doubt. We cannot go up against them. Hindi natin kaya. They are stronger than we are. Tanong, nagsimula na po ba yung laban? Hindi, nag-i-investigate pa lang po sila eh. Pinapunta pa lang po sila ng Panginoon for the purpose of tingnan nyo kung ano yung mga naandon. Nagsimula na po ba yung laban? Hindi pa po. Nag-move forward na po ba sila? Hindi pa. Sabi ng Lord, explore nyo, tingnan nyo. It is a test of character. Wala pa nga eh, finish na agad. Parang ganito po yan eh, sa isang larong chess, for example sa chess, di ba, inaayos mo pa lang po yung pyesa, hindi mo pa nga sinusulong, tinitingnan mo na, ay talo na ako dito. Defeated agad because they have doubt. Lahat po tayo dito nagdaan po sa pag-aalinlangan. Sino po minsan dito dumadating ang pagkakataon na tayo po ay nagda-doubt? Lahat naman po siguro tayo, no? Kahit po sa Bible, even nga po yung mga disciple ni Jesus, nakita nila yung mga himala na ginawa ng Panginoon. Pero dumaan po sila sa doubt. Yung nakita nila yung alon, pero nag-alinlangan agad. Si Thomas, may doubt. Kapag hanggat hindi ko napapasok ang aking mga daliri sa kanyang, ang mga daliri ko sa kamay ni Jesus, hindi ako maniniwala. Ang problema po dito sa mga Israelita, ito pong pag-aalinlangan naging attitude na. They always choose to be defeated. Kahit sinabi na ng Diyos sa kanila that the Lord is with you, I am with you, I will fight for you. His promises are true. Hindi nga sila iniwan ng Diyos dun sa wilderness. But still, ang naging attitude po nila is on the losing side. Kaya po sabi ng Diyos, hanggang kailan kaya ako hahamakin ng mga taong ito? Nagagalit ng Panginoon sa mga Israelita. Kailan pa sila maniniwala sa akin samantalang nasaksihan naman nila ang lahat ng mga himalang ginawa ko? Alam mo yun, nung binabasa ko po ito, kung iisipin ko, napakasakit po sa Panginoon, no? Na tayong mga nakaranas ng katagumpayan, nakaranas ng himala na nagmumula sa Panginoon, nakaranas ng buhay, ay may mga pagkakataon na dumadaan tayo sa doubt, ano kayang iisipin ng Diyos para sa atin? Sabi niya, hanggang kailan kaya ako hahamakin ng mga taong ito? Kailan pa kaya sila maniniwala? Ang dami na pong ginawa ng Diyos sa buhay po ng mga Israelita. From Exodus, ang dami na pong nasaksihan. Pinalaya from Egyptian slavery, pinakain sa gitna ng disyerto, nagpabukal ng tubig, nagtagumpay sa lahat ng laban, but still, they still have a defeating attitude na katulad po ng doubt. And pangalawa po, na humahad lang sa atin to have a victorious life ay yung pagkakaroon po ng self-pity or self-depreciation. Ito po yung mababang pagtingin sa sarili or mababang pananaw po patungkol sa sarili. Ito pong mga Israelita, mababa po ang tingin nila
sa kanilang sarili. Kasi sabi, next to them, we felt like grasshoppers eh. And that's what they thought too. Yun din ang tingin nila sa atin. Maliit lang tayo. We are like grasshoppers. Ganun po nila tinitingnan ng kanilang sarili. Maliliit lang tayo. Mahihina tayo. Matatapakan nila lang tayo. Malalakas sila. Grasshoppers mentality. Ang characteristic po ng grasshopper, they camouflage para ma-avoid po yung detection. At hindi po sila matapakan, takot silang matapakan. Kaya imagine po ninyo yung mga Israelites, ano yung attitude, ang baba po ng tingin nila sa kanilang mga sarili. Hindi natin kakayanan, napakahina natin, malalakas sila. How many of us, meron po tayong mga gantong klaseng attitude? Ang baba po ng pagtingin patungkol sa sarili. Kayang-kaya tayong tapakan ito eh. We see ourselves na parang walang value. How many of us, may mga ganyang battles po tayo sa ating sarili? Buti pa siya. Buti pa si ganun. Ako, ito lang. Lalo-lalo na po sa social media, pag ang naging security po natin o naging confident po natin ay yung mga taong nakikita natin sa social media. Kinumpare mo sa meron ka, talagang liliit ang tingin mo sa sarili mo. Ay, ang ganda ng bahay. Ay, ang ganda ng buhay niya. Ay, ang pogi ng asawa niya. Ang ganda ng anak niya. Ang ganda ng asawa niya. Buti pa siya. Ay, ako ganito lang. Kapag sinecure natin yung identity natin sa kung ano tayo, it's either manliliit tayo or magmamalaki tayo. Kaya ang reminder po sa atin, lagi po natin tingnan ang ating Panginoon. Kasi our identity, our true identity is in Christ. Bakit? Because Jesus bought us with a high price. Ang presyo po ng bawat isa ay mahalaga dahil tinubos po tayo sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Yung presyo po na tinubos sa buhay po natin ay sapat para po maging secure yung ating value. And hindi lamang po yung value natin dito sa mundong ito, but even our value in eternity. Imagine the cost para lang maipakita sa'yo that God loves you so much. Kaya alam niyo, we are partakers of Christ's victory. Ibinalik po ni Jesus yung victory na yon, yung identity natin because of His blood. Minsan ang baba ng tingin natin sa sarili natin without realizing that we are all victorious, that our identity is secured because of Jesus, because of the blood that runs into your vein. Kapatid, kung si Jesus, kung siniisip mo na hindi ka maganda, kapatid, maganda ka sa paningin ng Panginoon. Magsalamin ka. Hindi. Pero ang tingin po ng Panginoon sa inyo ay value. May value. Kasi po yung dugo na ibinigay ng Panginoon sa buhay po natin. Kung si Jesus po na nagtagumpay sa cross, binigay po yung kanyang dugo para sa'yo, di po ba't dapat nating tingnan yung ating mga sarili bilang mga matagumpay? Because I am bought with a high price. I am bought with a high price. Tinubos ako sa pamamagitan ng dugo. The blood of Christ that brings victory sa buhay mo. Ang identity po natin is hindi po sa nakikita natin, pero sa kung ano po yung ginawa ni Jesus on the cross. Jesus gives you victory. Huwag po natin babaan yung pagtingin natin sa ginawa ng Diyos para sa atin. How God sees you. Sabi niya nga hindi ka niya tinuturing na slaves, pero tinuturing ka na niyang anak, redeemed by His blood. And pangatlong attitude po na makikita natin at matututunan po natin sa mga Israelites that we need to eliminate, to have this defeating attitude is fear. All of us, nakakaranas po tayo ng takot. Amen? It's either forget everything and run, forget God's promises and run, or face everything and rise up. Meron tayong choice. Pag meron po tayong gantong attitude, mahina po o mahirap po sa atin ang mamuhay sa katagumpayan. Ang fear po, bunga po yan ng kasalanan ng tao. Remember sa Bible, fear po ang ang dahilan kung bakit po nagtago si Adan at si Eva. Kaya hindi po nalulugod ang Diyos
kapag tayo po ay nagkakaroon ng takot. Can you imagine the Israelites, ilang hakbang na lang, eto na, mararanasan na nila yung sariling lupa. After 40 years na paikot-ikot sa wilderness, 40 years of conquering this land, magdidesisyon na lang sila, lalakad ba ako sa pananampalataya or matatakot ako? Meron silang choice. It's either to move forward or dahil natatakot ako, Moses, wag na lang. Dito na lang tayo. Pero hindi po yun ang promise ng Panginoon. The bad report was a faithless attitude at pinapahiya po ng mga Israelites yung kakayahan ng Diyos to deliver them. Pag may attitude po tayong ganito, ito po yung nagiging hadlang para hindi po natin makita yung kalooban ng Panginoon. Dahil ang tinitingnan na lang po natin is yung mga takot. At nalilimitahan po tayo ng mga takot. And I believe meron po tayong mga takot marahil sa aspeto ng financial, aspeto ng relasyon natin sa ating kapwa, sa ating anak, sa ating asawa. Dumadating po yan. Aspeto patungkol sa kalusugan. Lahat po tayo, we have fear. Pero sa mga oras na to, as you face this fear, ang nais po ng Panginoon, aminin po natin na meron tayong mga takot sa harapan ng Panginoon. Kasi the moment po na in-uncover po natin yung mga takot na yon, the moment that, or the time, this is the time na sinasabi natin na, Lord, wala akong magagawa kung wala ka. Ang Diyos po magbibigay ng kalakasan para matalo po natin itong mga takot na ito. Sabi nga po sabi niya nga po, 2 Timothy 1:7, for God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Hindi po tayo binibigyan ng Diyos para po sa mga anak ng Diyos na merong totoong relasyon sa Diyos at totoong tumanggap sa Diyos. Hindi po tayo binibigyan ng Diyos ng defeating attitude of fear, kung hindi po kakayahan at kalakasan. Face your fear, not just by your own strength, but by giving it to God, surrendering everything sa ating Panginoon. At alam nyo, one of the fear na kinakaharap natin is the fear of future. Ano nga bang mangyayari sa sarili ko? Ano nga bang mangyayari sa bansang Israel? Ano nga bang mangyayari sa Pilipinas? Ano nga bang mangyayari sa mga anak ko? Sa mga mahal ko sa buhay? Pag nandun po yung fear, nahihinder po o natatakpan po yung katagumpayan natin ng fear. Anong takot po ang meron tayo ngayong araw na ito? We may not know what the future brings. Alam po ba natin kung ano pong mangyayari in our future? Hindi po eh. But we know that the Lord holds our future. Kaya kung meron pong defeating attitude, at kapag nadadala po tayo nitong mga defeating attitude na to, it lead us, or dadalhin po na tayo nito in the losing side. And let us not allow that. Let us not choose. Huwag po nating piliin na tayo po ay madala on the losing side. Despite all this defeating attitude ng 10 spies, meron naman pong winning attitude. Winners talaga ang taong ito. 2 tao lang po ang nagkaroon ng ganong klaseng attitude, ng ganong puso. And this winning attitude ay natagpuan po kay Caleb and kay Joshua. Kung titingnan natin, 12 po silang nakakita dun sa Promised Land. Tama po ba? 12 po silang nakakita dun sa mga higante. Pero bakit 10 ang nagsabi ng negatibo? Si Caleb and Joshua, pinili po nilang magkaroon ng winner's heart. Bakit ganon? And let's see, paano naman ang isang puso ng taong merong positibong pananaw o merong victorious attitude or this winning attitude? Kanina ang pinag-usapan natin yung mga attitude na nagpapabagsak sa Israelites as they see their enemies. But right now, ito naman po yung attitude ng isang tao na pinipili ang magtagumpay. Gusto po ba natin maging victorious? Pinipili po ba natin na maging victorious sa araw-araw? Amen. If we want to win and to have a victorious life, eto dapat po yung ating character and attitude. Una po, to have a victorious attitude or to have a winning side, you should have a winning attitude that's full of faith.
Ito po ang isa sa mahalagang attitude para matalo po natin yung anumang negatibo sa buhay po natin. Faith, pananampalataya. We love the attitude of Caleb and Joshua. As they face the people na meron pong mga takot, na meron pong mga doubt, na meron pong mga alinlangan, o meron pong mga mababang pagtingin sa sarili nila. Kaya alam niyo po ang ginawa ni Caleb, tinry niya pong stop yung mga negative talk and he inspired faith. Sabi po doon ni Caleb, we should go up and take possession of the land, for we certainly can do it. For we can certainly do it. Doon sa defeating attitude, merong doubt. We cannot take this land. Hindi natin kaya. Pero sa puso po ng isang matagumpay at pinipiling manalo sa laban, sabi, we certainly do it. Sigurado. Sa ibang translation nga po, for we are able to do it. We are able to do it. Ito po ay statement ng isang tao na merong pong puso na nais pong magtagumpay. This is a statement of faith. This is a standing on His promises. Joshua and Caleb, meron po silang attitude of faith na kaya po nilang harapin yung mga higante para po makonquer yung land. Because they have faith, nakasama po nila ang Diyos, kaya kayang-kaya nilang harapin yung giants na yun. And they will possess the land. Alam niyo po yung confidence ni Caleb, hindi po dahil sa nakita niyang kakayahan nila, pero dahil po sa pananampalataya na meron po siya. Dahil sinabi ng Diyos sa kanila that they will be a victorious. Sabi doon, Deuteronomy 20 verse 4, for the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies to give you victory. Ito po ay sinabi ng Diyos para sa mga Israelites. Promise ng Panginoon ito para po sa nation ng Israel. And no matter how big the giant is, si Caleb and Joshua, ito po yung kanilang pinanghawakan. Kaya alam niyo, nagtagumpay po sila eh. Nagtagumpay po sila doon sa kanilang laban. Sa buhay natin ngayon, ilang trials ang kinakaharap mo. Gaano nga ba kalalaki yung kinakaharap mong mga pagsubok, mga problema, sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Gaano nga ba kalalaki? Pastora, malaki. Gabundok, kasing laki ng Mount Everest. Pero tandaan natin that faith can move mountains. Pag merong pangako ang Diyos sa buhay natin, gaano man po yan kalaki at kadami doon sa hinaharap natin, pananampalataya po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan para po magpatuloy, para po magtagumpay. Faith is greater than our fear. We please God kapag tayo po ay merong faith. Sabi po sa 1 John 5:4, sapagkat napagtatagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung world na sinabi po, yung sanlibutan po na sinasabi dito, ito po yung mga trials, ito po yung mga sin, yung mga temptation, ito po yung mga hardship, persecution, oppression. This is come from the world. Pero ang sabi ng Panginoon, sabi ng verse, this is our victory sa pamamagitan po ng pananampalataya. Face your trials, hindi po with your own strength and ability, but face your trials, face your fear, face your hardship with faith. Pangalawa pong attitude na dapat nating matutunan o pangalawang puso po na dapat nating matutunan is full of confidence. We need to have a full confidence to experience victorious life. Yan po yung attitude ni Joshua and Caleb. Confidence. Hindi po dun sa kanilang sarili, pero they are confident to rely and to trust God's power. Sabi ni Caleb at Joshua, the Lord is with us. Yun ang malaking confidence na meron po sila para harapin nila at makonquer nila yung land. Kaya sabi sa Numbers 49, they have no protection. Nothing to keep them safe. But we have the Lord with us. So don't be afraid. Grabe yung confidence nila sa Lord no? May mga bagay po na nagbibigay sa atin ng kumpiyansa. May mga bagay po na nagbibigay sa atin ng kapayapaan.
Pero may mga times po na kapag dumanas po tayo ng pagsubok, nawawala po yung kumpiyansa na yon. Nawawala po yung kapayapaan na yon. Pero alam niyo, may mga bagay din po na nagbibigay sa atin ng kumpiyansa kapag nasa gitna po tayo ng mga pagsubok. At yan po yung kumpiyansa na kasama po natin ang ating Panginoon. May mga tao na kapag dumaan sa kabigatan ng buhay nila, ay sila na yung gumagawa ng mga iba't ibang kaparaanan just to build their confidence. Pero hindi po kayang pantayan ng kahit anong kaparaanan ng mundo, yung kapayapaan na binibigay ng Panginoon, na alam po natin na kasama po natin siya. May pangako ang Lord sa bawat isa. Kung nahihirapan ka sa sitwasyon mo, isang bagay ang nais ng Diyos, maging confident ka dahil kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Di ba may ganun yung kanta yun? And sabi po sa Hebrews 10:35-36, so do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Alam niyo, the Lord will reward dun sa mga taong ini-endure and they putting their confidence sa ating Panginoon. And also, mahalaga po na tayo po ay araw-araw magkaroon po ng ganitong klaseng attitude because we know that God is with us, and God is in us. Amen? And pangatlo po ay magkaroon po tayo ang isa pong attitude o heart ng isa pong nagtatagumpay is meron pong full of courage, tapang, buo yung loob, hindi po umaatras, hindi po umaayaw. Pag sinabi po natin courage, it is ability to do something even there is circumstances. Ability to do something even there is hardship. Having faith or having strength in the face of trials, in the face of insults, ito po ay kalakasan na harapin ng tao. It is a courage that comes from our God. Hindi ito physical strength na, magpalaki tayo ng katawan. Harapin natin to with our strong hand. Hindi po. But courage that comes from our God. With humility na sinasabi natin, wala akong magagawa kung hindi umasa lamang sa iyo, Panginoon. That kind of courage is a courage that encourage others. Diba? Mga kaibigan po tayo na kailangan pong i-correct. Kailangan pong i-encourage. Natatakot ako, nahihiya ako. Pero alam niyo po yung courage na nagmumula sa Panginoon, it encourage others. Hindi po yung 10 spies na diniscourage po nila yung buong Israel. Pero courage is a winning attitude. Courage na ang kailangan natin as we face hardship sa buhay natin para po tayo ay maka-experience ng victorious life. Courage ang isa po sa mga kailangan natin as we face hardships. Nakita po ni Caleb at ni Joshua yung mga higante, pero among the 12 spies, 2 lang po silang nagpahayag ng courage. Nakakalungkot. They didn't express, ito pong mga taong ito, yung 10 pong ito, they express fear, but kagandahan po nito, Joshua and Caleb, they didn't express any fear. Instead, they encouraged the people to put their faith on God. Kaya natin to. We can certainly do it. Bilang mga mananampalataya, let's have courage to encourage others. To get the promises of God. Diba? Minsan may mga times na parehas kayo ng pinagdadaanan, parehas kayong nag-iiyakan. Pero kailangan meron pong isang tao talaga na haharapin and he will encourage or she will encourage that person. And courage from God is greater than any giants of problems in our life. Kaya alam niyo po, ito pong 10 spies, natakot na nga sila, nagkaroon na nga sila, nasa losing side na nga sila, they tried to stone Joshua and Caleb. Dahil po, imagine, ini-encourage na nga ni Joshua and Caleb yung mga tao, pero nagalit pa itong mga tao, and they tried to kill Joshua and Caleb.
But among them, Joshua and Caleb lang po ang nagtagumpay papunta sa pangako ng ating Panginoon. Because they have a winner's attitude. They have a winner's heart. Pinanghawakan po nila yung sinabi ng Diyos. The Lord, sabi po sa Joshua 21:45, the Lord kept every promise that He made to the Israelites. There were no promises that He failed to keep. Every promise came true. Lahat po ng pangako ng Panginoon, merong katugunan. Lahat po ng pangako ng Panginoon, natutupad. Pero nasa atin po kung paano tayo magre-response dun sa test and trials na kinakaharap po natin. Ano po yung pangako ng Diyos sa iyo ngayon na dapat mong panghawakan sa gitna ng mga pagsubok na yon? And alam nyo, ang isang mananagumpay, ang isang taong namumuhay sa katagumpayan, hindi niya lang dapat ito attitude. Pero ang isang nagtatagumpay ay marunong din sumunod. Marunong din magkaroon ng action. Kaya having a victorious life, we must and we need to have a full obedience sa ating Panginoon. Sabi po sa Numbers 13:30, but Caleb tried to quiet the people as they stood before Moses. Let's go! Let's go! At once to take the land, he said, we can certainly conquer it. Ang isang nagtatagumpay, merong pong pusong marunong sumunod doon sa sinasabi ng Panginoon. Sabi nila, let's go! Take this land, may action, may pagsunod. Merong paggawa. Pag narinig po nila o narinig nila yung promise at yung direction ng Panginoon, hihintayin pa ba nilang kumilos? Hindi. Right then and there, sila po ay sumunod sa Panginoon. Kaya tayo po, kapag alam po natin yung direction at instruction ng Diyos, na alam naman natin na dadalhin tayo sa katagumpayan, maghihintay pa po ba tayo ng matagal bago po tayo sumunod? Lord, bukas na lang ako kikilos. Lord, bukas na lang ako maglilingkod. Lord, bukas na lang po ako gagawa ng mga plano mo. And you know, those who take the path of the Lord, ang end result po niyan is always victory. Kapag po may pinagawa ang Diyos at ikaw ay sumunod, He will lead you into victory. Pag po kumilos ka ng may full of faith, full of confidence, full of courage, and full action to obey, dito po tayo dinadala ng Diyos sa victory. Yun po yung step of faith. The step is your action. Sabi po ng isang kwento dyan, ito perfect example po ito. Sabi po ng Panginoon, nung mamatay si Lazarus, take away the stone. Sabi po ni Jesus, tanggalin niyo yung takip nung libingan ni Lazarus. Pero ano pong sabi ni Martha? Lord, ang baho na niyan. Ilang araw nang patay yan. Mabaho na yan. Pero ano sabi ni Jesus? Did I not tell you? Sa John 11:40 po yun. Then Jesus said, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? If we act, kapag tayo po ay sumunod, kapag tayo po ay gumawa, at naniwala sa kung paano po kumikilos ang Lord, ano po yung action doon? Kahit mukhang imposible, ay nangyayari for the glory of God. Imagine, 4 days nang patay si Lazarus. Pero ganun pa man, nung binuksan po yung libingan, what happened? All the people witness and see the glory of our God. Sabi ni Jesus kay Peter, hagis mo doon, sa side na yun. Lord, magdamag na kaming nangingisda Pero dahil sinabi mo, may action, may pagsunod. And what happened? Uy, tulungan nyo kami, sobrang dami ng isda. Victory. Sa panahon po ng negatibo, at madalas negatibo sa hinaharap ng tao, inaasahan po ng Diyos na tayo po ay magkaroon ng totoong pagsunod sa Kanya. And today, gusto pong malaman ng bawat isa na hindi po madali, hindi naman po talaga madali na humarap sa mga pagsubok, sa mga trials, sa mga testings. Hindi din po ito overnight para tayo ay magkaroon ng winner's heart. When it comes to living victoriously, we cannot do it on our own. Buti na lang, it is not dependent on us. Because we are so dependent dapat sa ating Panginoon. At bilang panghuli po, basahin po natin sa 1 Corinthians 15:57.
But thanks be to God. Sige, basahin po natin. This is our declaration. 1 Corinthians 15:57. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Our victory is not in and of ourselves or anything na inaccomplish natin on our own. Our victory comes through Jesus Christ. Our victory comes through Jesus Christ. Para pong hindi tayo excited dun, no? Our victory comes through Jesus Christ. Alam niyo po kung bakit? That even the death, even the sin, He conquered it all for us. Living victoriously begins kapag tayo po ay may totoong relasyon sa ating Panginoon. Yun ang totoong victory. When we have a deeper relationship sa ating Panginoon. Ang totoong winner, ang totoong nanalo, ay hindi yung nanalo sa loto. Ang totoong nanalo ay yung totoong merong relasyon sa ating Panginoon. Ang totoong nanalo, ang totoong winner is when they allow Jesus to be the center of their hearts. Alam nyo, there is no victory. Ito po ang katotohanan. Kahit ano pong gawin natin, there is no victory without Jesus being the center of our life. Kaya sa pamamagitan po ni Christ, His sacrifice, He gives us the power and strength to overcome whatever is trying to defeat us. Lahat ng mga bagay na sumisira sa atin, sabi ng Panginoon, I give you the power and strength to overcome. Because I overcame it all. Sa pamamagitan po ng right attitude, this winning attitude, this winner's heart, meron po tayong magagawa. Sa pamamagitan po yan ni Jesus Christ. And this week, panibagong hamon ulit sa ilan sa atin. Ito na naman. Panibagong pagsubok na naman. Ito na naman, panibagong araw, panibagong pagkakataon. But, alam niyo po, let us choose to live victoriously. With Jesus, we can be victorious now. We can have life, and sabi ng Panginoon, we can have life, and that life to the fullest. When Jesus is on our life, kapatid, ito po, when Jesus is in your life, you are on the winning side. When Jesus is on your life, ayan, tanong, si Jesus Christ bang nasa buhay mo? At kapag si Jesus Christ ang nasa buhay mo, ang nasa sentro ng buhay mo, congratulations that you are on the winning side. You are more than conqueror, sabi ng Lord. If you want to win this battle, ang challenge sa atin, choose God. Choose life. Choose Jesus. Piliin po natin to have this right attitude. And because today is the day of victory. Because through Jesus, we have overcome. Kaya pwede po ba tayong tumayo? And that is our declaration. Thanks be to our Lord. Salamat sa Lord. Because He put us into the winning side. Pa-losing side na tayo eh. Dahil sa kasalanan, we are on the losing side. Pero sabi ng Panginoon, I will overcome it for you. Then I will draw you into the hands of our Lord. And He will give you victory. Kaya alam niyo, sabi ng Panginoon, thanks be to God. Parang ang sarap ng ganong klaseng feeling, no? Ang sarap po ng ganong pakiramdam. Sinong gusto magtagumpay? Thanks be to the Lord who overcame for us. Thanks be to God because you are on the winning side. Thanks be to God for we have overcome. And can we just worship our God? Can we just praise our God? Can we just thank the Lord for we are all overcomer? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Let's declare,
Jesus. Can we just clap our hands and thank our God? Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the winning side. Thank you, Lord, for I am victorious. Thank you, Lord, for I am an overcomer. Let us see, let us focus, let us fix our eyes to Jesus, the perfecter and the champion of our faith. We have victory, we have victory because of Jesus Christ. Can we just lift our hands and thank the Lord? Lord, salamat po Panginoon for bringing us into the winning side. Salamat po Panginoon kung may mga pagkakataon na parang kala namin matatalo na kami. But Lord, thank you for your word. Thank you Lord for your word, O God. Na ang lahat ng to pinagtagumpayan mo para sa akin, para sa amin. Lord, thank you. Kung sa tingin namin wala kaming value, Lord, thank you. Because Lord, you have bought us with a high price. Thank you for your blood that gives victory in our life. Lord, thank you for the cross na nagpapatunay that you are victorious, oh God, that you are victor. That's why we are victorious in our life. Lord, sa mga pagkakataon na kami po ay natatalo, tulungan mo po kami, Panginoon. Turuan mo po kami to have a winner's heart that full of confidence, that full of faith, that full of trust. And Lord, hindi lamang po namin ito maunawaan, kung hindi maisagawa po namin sa buhay po namin to obey you, oh God. Lord, kung mayroong mga pagkakataon na kami po, Panginoon, ay nahihirapan, tulungan mo po kami, Panginoon. Tulungan mo po kami. Because you have in us, you are victorious in us, O God. Lord, ikaw nga pong siyang patuloy na mag-bless sa bawat isa. At nawa, Panginoon, sa aming paglabas, we will never be the same again, O God. Lord, we will never be the same again. Hindi na kami loser side, O God. Hindi na kami talunan. Hindi na kami matatalo, Lord. Dahil nasa buhay ka po namin. Lord, ikaw pong siyang patuloy na mag-bless sa araw po na ito. Mag-bless sa isang linggong ito. Ikaw pong siyang patuloy, Panginoon, na mag-remind ng iyong mga salita sa aming mga buhay. At Lord, panghawakan po namin ang iyong salita that you are with us and you are in us in our life. Lord, thank you na sinasamahan mo po kami at pinagtatagumpay mo po kami sa lahat ng laban ng aming mga buhay. Lord, thank you for your glory, O God. Thank you for your mercy. Thank you for your grace, Lord. Kaya kami narito, Lord. We are still standing because of your grace, O God. Lord, salamat po. At ikaw pong siya patuloy na mag-ingat sa amin. Ibalik mo po kami, Panginoon, sa linggong ito. Bitbit, Panginoon, ng panibagong katagumpayan na ibinigay mo sa amin. Lord, we thank you, Lord, and we glorify you, we magnify you. Itinataas ka po namin sa lugar nito, sa katagumpayan ng gawain nito, Panginoon. Ikaw po ang mahayag, ikaw po ang nakita, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Let us declare, Amen. Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Magandang